Ngayong Agosto, nakatakdang simula ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng bakuna kontra African Swine Fever. Anong magiging epekto nito sa presyo ng karning baboy? Saksi si Darlene Kai. Kakaunti na nga ang karneng baboy na itinitinda ni Elizabeth pero lugi pa rin daw ngayong araw. Magtatanghali na pero 15 kilo pa ang hindi nabibili. Dito kasi sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 35 pesos ang itinaas ng kada kilo ng karneng baboy kung ikukumpara noong umpisa ng taon. Siyempre, mas maganda yung bumaba ang baboy para ma-afford ng mga tao. Base nga sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, halos doble ang bilis ng pagtaas ng presyo ng karne nitong Hunyo kumpara noong nakaraang buwan. Ang dahilan, ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng African Swine Fever o ASF ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Kaya mahalaga ang bakuna kontra ASF na planong ipamigay ng Department of Agriculture o DA ngayong Agosto hanggang Setyembre. Makukuha na kasi ng gobyerno ang unang batch ng 600,000 doses ng bakuna. The controlled rollout is set for the third quarter of 2024, prioritizing eligible commercial farms, semi-commercial enterprises, and clustered backyard farms that are very important. Under strict BICE supervision, this initial rollout is strictly voluntarily. 350 million pesos daw ang nakalaang budget para sa mga bakuna at iba pang gastusin gaya ng mga syringe. Uunahin daw ang mga lugar na may aktibong kaso ng ASF. Sa pinakahuling tala ng Bureau of Animal Industry, 18 probinsya ang may mga aktibong kaso ng ASF. If the vaccine is really effective, definitely malaking epekto yan sa ating production dahil people will now invest again at babalik yung rami, magpaparami ulit yung swine. So there's a good chance na bababa ang presyo ng pork. Yung real effects niyan, malalaman natin, tingin ko, after 6 months pa by February pa next year. Siniguro naman ng Food and Drug Administration o FDA sa publiko na dumaan sa masusing pag-aaral ng bakuna kontra ASF. Magiging mahigpit din daw ang monitoring kapag nagsimula na ang rollout nito. The AVAC that was registered under monitored release has undergone clinical trials. So it was started last year. So medyo matagal-tagal, almost 2 years na rin po sila nag-a-apply. Has been proven 100% safe and efficacious. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.